today, I wanna preach on something that inspired me last Sunday. And this is a preaching from Pastor Jerry Berenger. And it is from a verse, a powerful verse in the Bible. And I feel like ito po, mga kapatid, ang kailangan natin ngayon. I know lagi na nating naririnig ang preaching about sa following the Lord and making us fishers of men. Pero yun talaga ang misyon, kapatid, ng isang Kristiyano. Alam niyo po, at the end of the day, and at the end ng buhay natin, ang pinaka-pangunahing goal natin na magampanan dito ay una, makasunod sa Diyos. Pangalawa, dalhin ang misyon niya habang sumusunod tayo sa Kanya. So there's only two things. Wala nang ibang inatas ang Panginoon na trabaho sa mga mananampalataya kung hindi yung dalawang bagay na yun. Ang isa ay sumunod sa Kanya at mabago tayo, di ba, ng Kanyang kadakilaan, ng Kanyang kabutihan, ng Kanyang kapangyarihan. At pangalawa, magawa natin yung misyon na pinapagawa niya sa atin dito habang tayo'y nasa mundo. Amen. So today, kasi excited ako dahil nga may CLC Metro South na, di ba? Ngayon may CLC Cebu, nakalipat na sila sa bago nilang facility, mas malaki. So I believe, baka this year meron na namang niluluto ang Panginoon, no? Sa kanyang kaharian. Hindi natin alam kung saan siya magbubukas ulit, no? O magtatatag ng kanyang simbahan. Parang nang sa gayon, mas marami tayong kaluluwang maabot. So today, I want to preach on something. This is two-part. And the sermon series is called The Making, mga kapatid. The Making. Do you believe that you are created by the Maker? Diba? Maker tayo. Pero hindi lang basta siya maker, he's also a potter. Ibig sabihin, siya yung patuloy na humuhulma sa atin. So hindi lang basta niya tayo nilikha, pinanganak as is, pero patuloy siyang kumikilos sa buhay ng mga taong sumusunod sa Kanya at tayo ay patuloy na ginagawa, pinoporma ng Panginoon. Kaya nga po, this is something that I want to preach to the church today so that we are continually encouraged to do what God has called us to do. Amen? So the making is from Matthew 4 verse 19, basahin natin ng sabay-sabay, mga kapatid. Sabi dito sa Matthew 4 verse 19, let's read it. And He said to them, "Follow me and I will make you fishers of men." So napakasimple lang na verse, iisang linya lang po ang verse na yan. But we're gonna talk about it ng dalawang part. Ibig sabihin, may part 1 ngayon, may part 2 next Sunday. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang mawawala next week. Kasi sayang naman, di ba? Kung hindi mo matapos ang mauumpisahan mo today. So, hihimayin natin yan. Akala nyo konti lang yan, pero napakamalaman ng verse na yan. And it is such a powerful invitation from God. Sabi, Jesus is the one who said to the people, "Follow me." Minsan madalas, kapatid, sa simbahan, nagiging pangkaraniwan na lang ang Diyos. 'Di ba? Na wala nang bigat yung salita, wala nang bigat yung presensya, wala nang bigat yung pagkakatawag ng Diyos sa isang tao. Pero kailangan natin ma-align ang ating mga sarili and to see na God is still asking us to follow Him so that He can continue to make us fishers of men. Kaya nga po, the making. Ibig sabihin, patuloy tayong nililikha, hinuhulma, hinuhubog. Yan. So kung meron tayong hubog na gustong ma-achieve this year, di lang yan yung basta hubog ng mundo, no? Pero yung hubog talaga ng imahe kung anong gusto ng Panginoon sa atin. Amen? So let's come to the Lord in prayer. As we start our sermon series this Sunday, let's pray and let's ask God to speak to us through His Word. Father God, we thank You for Your grace
Tunay nga, Panginoon, na sapat ka sa aming lahat. Sapat ang katapatan mo, sapat ang kabutihan mo, sapat ang pagpapala mo sa amin, Lord, na walang hanggan. Kaya sa umagang ito, Panginoon, sa pagbibigay ng aming sarili sa iyo, dalangin namin na ang Santong Espiritu ang siyang manguna, magturo at mangusap sa aming lahat. Nawa, Panginoon, na ang salita mo, kasama ng kapangyarihan ng Santong Espiritu, ang siyang magbago ng aming mga puso't isipan, nang sa gayon, Panginoon, maiayon namin ang aming kalooban sa iyong kalooban at yun ang maganap, Panginoon, habang kami ay nabubuhay. Salamat sa iyong salita at salamat sa presensya mo sa lugar na to, Panginoon. Pinapupurihan ka namin at itinatanghal sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And the first part that we're gonna talk about from Matthew 4:19 is the word or the words, I will make you. So the first part is all about the transformation. Yan. Diba? One-liner na nga lang yung verse, hinimay pa natin, no? Pero napakaganda kasi nga naaralin, kapatid, kung ano ba talaga yung kalooban ng Panginoon sa ating lahat. Amen? So, the words, I will make you, if we can show that verse again, sabi sa Matthew 4:19, come, follow me, and I will make you. That word is so powerful kasi, kapatid, yung words na I will make you, it is a commitment. It carries a commitment. Alam niyo yung commitment, kapatid? Yung salitang commitment po, yun yung talagang solido o permeng desisyon ninyo na i-dedicate yung sarili nyo sa isang gawain. Yan yung commitment. Kaya kapag committed ka, sino po ang may mga asawa na rito? Di ba po ang commitment ninyo is to the good and the bad, for better or for worse. Di ba? Sickness and in health. I will be with you till death do us part. Di ba yun yung commitment mo? Ibig sabihin, nagdesisyon ka at yung desisyon mo, hindi mababago yan ng kahit anong panahon, ng kahit anong pagkakataon, at dedicated ka to fulfill yung commitment mo na yan. Yun yung sinasabi ng Panginoon, that I will make you. Those words carry commitment, it carries intention, and it carries a promise. May pangako ang Diyos na siya ang patuloy na huhubog sa atin. I will make you. Ibig sabihin, nakita niya ang mga disipulo na ordinaryo lamang na mga mangingisda, pero nakita nila ang magiging potential nila. Kaya nga sabi, kapag sumama ka sa akin, huhubugin kita sa kung sino ang dapat na maging ka. Naintindihan natin, kapatid. We cannot change ourselves. Only God can change us. At paano tayo binabago ng Panginoon? By bringing order in every area of our life. Tayo ay nababago kapag nagkakaroon ng ayos ang bawat parte ng buhay natin, kapatid. Kaya ang panawagan ng Panginoon sa umagang ito at patuloy niyang panawagan sa lahat, kahit gaano katagal na Kristiyano, continue to come and follow me. Sabi mo sa katabi mo, follow Jesus. And His promise and His commitment to you when you follow Him is that He will make you. Mas okay nang si Lord, no? Yung in charge sa buhay natin. Kasi ang sabi yung inaawit natin, He's faithful through generations. Kung tapat siya sa panahon ni Abraham, tapat siya sa panahon ni Noah, tapat siya sa panahon ni Jacob, tapat siya sa panahon ni Jesus, tapat siya sa panahon natin hanggang ngayon. Kasi kahit anong henerasyon ang dumating, mananatiling tapat at mabuti ang Diyos. Kaya nga, your grace is enough, Lord. Sapat ka, sapat ang kabutihan mo. Kahit magbago. Kaya yung idea lamang na ang Diyos ang patuloy na mag-aayos ng buhay natin, napakaganda, hindi ba? Hindi ko kailangang paghirapan yung sarili ko na 'di ba, na i-guilt trip or ipahiya ang sarili ko dahil marami akong nagawang hindi maganda. Pero the Lord says to just come. Follow me and I will make you. In other words, I will transform you. I will change you. And the promise is for us today that if you follow Jesus, He will continue to make you in something new, better than the last.
So kung tayo, mga kapatid, 'di ba, yun yung encouragement ko kanina during pre-service prayer, 'di ba? Nakikita natin maaari na naku, parang nabawasan tayo. 'Di ba? Parang umunti tayo. Hindi, kapatid. God can do something new. Something better and greater than what He did before. Kaya nga sabi, He won't fail. Kaya kung may natapos ang Panginoon, He can create another one. He can begin a new thing. And sinong gagamitin ng Diyos kung hindi tayong patuloy na sumusunod sa Kanya? Excited ba kayo na baka next year may bago na namang i-dedicate ang Champion Life Center Philippines na church, 'di ba? In the kingdom of God. Kasi kapatid, now is the time that we need the hope of Jesus. Ngayong time na to na talagang laganap ang hindi lang ramdam natin yung pagtaas ng gasolina. Ramdam natin yung pagtaas ng bilihin. Talagang ramdam natin hindi lang broken yung pakiramdam natin, pati yung pocket natin broken. 'Di ba? Kahit anong suksok mo, wala ka nang mabunot. Tapos nagtaas pa ng pamasahe, 'di ba? So, hindi natin maiwasan yung mga ganong pagbabago sa mundo. Kaya kailangan ng tao ng siguradong pag-asa. Kasi ang presyo ngayon, pabago-bago, hindi natin alam kung may tutuloy bang gera, o tahimik lang sila ngayon, o meron ba tayong hinihintay na digmaan? Ano bang magaganap? Hindi natin alam, mga kapatid. But there is one thing that is sure, and that is Jesus. Kaya nga, He is our sure foundation. Hindi tayo mabilis na mayayanig ng kahit anong balita na matanggap natin because we can trust in Jesus. Kaya nga, He always says, come, just follow me. Sunod ka lang. And when we follow Jesus, He will make sure that He will not forsake us. Hindi ka naman niya pababayaan pagka sumunod ka sa Kanya. Amen? So when we follow Jesus, He will make us into something new. And the first point that I want to talk on is that in our transformation, sa ating pagbabago, si Jesus ang nangunguna sa gawain na yan. Jesus initiates our transformation. Sabi nga sa Matthew 4:19, I will make you. Kung gusto mong may mabago sa sarili mo o sa buhay mo, kapatid, unang-una na ang may gusto niyan, ang Panginoon. Kung meron may gustong umayos ang buhay ng mga anak niya, yun ang Ama sa langit. That has always been His desire. Diba? For us to live out the best plan that we could ever live. Pero dahil nga nagkaroon ng kasalanan sa mundo, di ba? Nagkaroon ng kahirapan, ng sakit, hindi natin maranasan ng kumpleto, ng ganap, yung magandang kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi niya, but the more you follow me, the more that I will make you. Make your life peaceful, make your heart whole, make your family restored. Ano pa ang kailangan niyang gawin sa buhay mo? Kasi His desire is always what's best for us. Kaya nga if we follow the Lord, talagang it's the Lord who will initiate the change in your life. Siya ang una. Sabi nga niya sa John 15 verse 16, you did not choose me, but I chose you. Kapatid, kaya nga sabi, kahit na tayo'y nagkakasala pa lamang, si Kristo, ipinakita na niya ang pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus. Na kahit hindi pa natin siya pinipili noon, pinili niya na tayo na iligtas. So how much more, di ba, na ngayon na lumalakad tayong kasama ng Panginoon, how much more na hindi niya tayo pipiliin. Kaya nga sabi, remember your children, remember your promise, O God. At ang mga taong sumusunod sa Panginoon, yun lamang ang mga tinatawag na anak ng Diyos. At sila ang patuloy na nakakaranas ng kapangyarihan at ng magandang kalooban ng Diyos Ama. Kapatid, sabi, the Lord has chosen you and appointed you that you should go and what? Bear fruit.
Ayaw niya na maging tuyot ka, kapatid. Tingnan mo nga yung katabi mo kung tuyot na. Joke lang, wag mo nang tignan, baka may ma-offend ka. Di ba? So hangarin ng Panginoon na ikaw ay magbunga. Bunga na matamis, hinog, hindi yung mapait, yung pilit. Na kahit na parang kala mo may natatanggap kang pagpapala, pero ang bigat-bigat dalhin, 'di ba? May ganung opportunity, 'di ba? May mga ganung tayong natatanggap na kahit parang regalo, pero ang bigat dalhin, parang sumpa naman ata itong binigay sa akin, 'di ba? Kasi yung sinasabi, kapatid, may bunga na mapait, may bunga na matamis, hinog. At ang bungang mapait, alam niyong hindi galing kay Lord yan. Kaya nga, not every opportunity is an opportunity from God. Not every promotion is a promotion that comes from God. May mga promotion, example lang, may mga promotion na minsan, yan pa ang nagiging dahilan para mawalan ka ng oras sa Panginoon. And that's not bearing fruit. Hindi siya masarap sa buhay, di ba? Parang nawala si Lord, mas lalong bumigat ang pinagdadaanan ko. So sabi, that your fruit should abide so that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. And the more we follow Jesus, the more ninyong nakikita kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay ninyo, at the more ninyong inaasam na mangyari ang kalooban niya. Kaya sabi, kahit na anong hilingin mo, basta kalooban ng Diyos, magaganap. Pero yan lamang, kapatid, ay kung tayo ay manatili sa Kanya. Yun yung follow me, come. Lumapit ka. Wala naman come, tas tumakbo, di ba? Parang sinabi ni Jesus, come, tas tumakbo. Because you know, we live in a world na, kapatid, ang ano natin dito is, we need to fix ourselves first bago tayo lumapit kay Lord. Bago ako magsimba, kailangan ko munang ayusin yung pamilya ko. Kapatid, hindi maayos ang pamilya mo pag malayo ka sa Panginoon. Lalo kung broken-hearted ka sa kana kapag ka-healed na ako. Kapatid, there's no other healer compare to the healer Himself, Jesus. Kaya nga, wag natin hintayin na maging okay muna tayo bago tayo lumapit kay Lord. Kaya nga sabi ni Lord, di ba, nakita niyo yung order sa Matthew 4 verse 19. Notice the order, Jesus calls, follow me, and the next is, Jesus makes. So, ang order dyan is, lumapit ka muna at babaguhin ka niya. Kaya kung ano yung pinagdadaanan nyo, kapatid, na magulo, walang ayos, walang kapayapaan, walang kagalakan, walang pagpapala, kapatid, huwag niyong hintayin na umayos muna yan bago kayo lumapit kay Lord. Lumapit ka at ang Diyos ang magbabago niyan. Kahit sa mga pag-uugali natin, hindi tayo maubabago lang ng pag-attend. Hindi po Diyos ang Champion Life Center. But here, as we preach Jesus, you come to Jesus. And say, Jesus, I'm done with the old life. I want to follow you. Change me. So you see, kapatid, it's the Lord who truly desires change, transformation in your life. Kasi He's the maker and He's the one who continues to mold us and shapes us to the person that He wants us to become. At ang sabi, He wants to change us to the image of Christ. Kaya nga, sinong pinafollow natin? Si Jesus. Kasi wala naman tayong ibang tutularan o gagayahin kung hindi si Jesus. Nang sa gayon, maging kamukha natin si Jesus sa lahat ng pagkakataon. Kaya nga sabi, here's the good news. If Jesus calls you, He commits to forming you. Committed siya, kapatid, na baguhin ang buhay nyo. Kung hindi nyo nakikita pa ngayon yung bunga, yung resulta ng pagsunod nyo kay Lord, do not give up. The Lord is not done yet. Kasi sabi, sure siya sa pangako niya. Until He makes you, He will continue to form you. So do not give up. Kung ngayon hindi nyo pa nararanasan yung mga gusto nyong makitang pagbabago, just continue to follow Jesus.
Kasi siya naman ang nag-promise na mababago eh. 'Di ba ang buhay mo kapag sumunod ka sa Kanya? Amen? So sabihin mo ulit sa katabi mo, follow Jesus. So stop trying to fix yourself before coming to God. Come as you are. May nararamdaman kang sakit? Come as you are. May nararamdaman kang kabigatan? Come as you are. Hindi maayos ang pamilya mo? Come as you are. Walang mag-check niyan sa simbahan, kapatid. Kung okay ka ba? Perfect ka ba? Buo ba kayo? Hindi, kapatid. But God knows that there is still forming that needs to be done. Kasi nga, hindi pa tapos ang Panginoon in transforming you. Amen? Then point 2, sinabi that Jesus transforms us through a process. Kaya nga sabi, do not give up. Huwag kang mawala sa Panginoon. Kung may pinagdadaanan ka, kapatid, huwag ka ring mawawala sa Panginoon. Huwag mong hintayin na dumaan muna ang pinagdadaanan mo bago ka bumalik kay Lord, naging tapat sa Kanya. No. Why? Because our transformation is dependent also on the process of God in our life. Sabi ang mga disciples na tinawag niya at that time, yung mga mangingisda, hindi naman sila agad naging fishers of men eh. Hindi sila naging instant na mga bold leaders at that time. Nung time nga na sumusunod pa sila kay Jesus, kasama na nila si Jesus kumain, magdasal, mag-ministry, mag-serve. Yung mga disciple niya, si Peter, dininay. Diba? Nagpapaligsahan pa sila, sinong pinakamagaling, diba? Pabidahan pa sila. So yung mga ugali nila, medyo pa rin, no? Kasama na nila si Jesus. So ibig sabihin, even if we are walking with Jesus, hindi dapat natin i-expect that our transformation will happen overnight. Hindi po siya instant noodles. Diba? Lord, gamitin mo na ako now. Minamature pa niya yung character mo. Kasi alam niya kapag ka nabati ka, na wala ka sa tono, nagagalit ka eh. So hindi ka muna niya ipagsiserve kasi baka masaktan ka at baka masaktan mo yung ministry team. Lord, sabi ko, gamitin mo na ako now eh. Gusto mo agad worship leader ka. Sabi ng worship pastor nyo, meron tayong probation na, 3 months ka munang manonood. 3 months? Ano to, kumpanya? Diba? Dinaig pa yung probation ng kumpanya. Na 1 month lang. Sa atin 3 months eh. Mag-audition ka pa. Diba? Kasi may process. Why? Because God is preparing you so that you can handle the blessing that is about to come. Kapatid, kung gastador ka, even if God wants to bless you 1 million, alam niyang hindi mo ibabayad agad yan sa bills mo eh. Bibili ka muna ng sapatos, ng damit, ng bagong sasakyan. Kasi may pera ka eh. Tapos, Lord, naubos na yung 1 million, wala akong pambayad ng aking bill. Sabihin ni Lord, sobra-sobra pa nga yung 1 million sa bill mo. Saan? So you see, God wants to bless us. God wants to use us, but not until we are mature to handle His blessing. Pero dapat hindi rin natin maging excuse na, Lord, hindi pa ako ready, kaya ayoko munang sumunod. Kasi kapatid, sabi nga, di ba, it's the Lord who will transform you, who will make you. But you have to go through a process so that mag-mature ka, mahinog ka. Di ba, parang sa bunga lang yan ng puno. Ilang season ng dadaan, didiligan mo, maaarawan sila. Di ba? Minsan ipuprune mo pa sila, tatanggalin mo yung mga tuyot na dahon, yung tuyot na bunga para mas lumago sila, di ba? Maraming proseso para pagka time na to harvest, mas mainam yung bunga, mas na-enjoy mo. Kasi dumaan sa proseso. So imagine mo kapag pinitik mo siya ng hilaw pa. Diba wala namang nag-e-enjoy ng maasim masyado unless mahilig kayo sa maasim. Pero diba, normally, dapat yung hinog. Kasi kung hindi mapait, minsan hindi nauubos, tinatapon, kasi di mo ma-enjoy eh. Hindi pa siya seasoned.
So ganun din tayo mga kapatid. We do not give up on our spiritual growth just because we're going through a preparation time. God shapes us through our experience. Hinuhulma tayo ng Panginoon through our experience. 'Di ba? Pagka naka-experience ka, maganda, mabuti, it's a lesson learned. It makes you wiser next time. Di ko na uulitin yan kasi naranasan ko mainit pala pag hinawakan mo yung apoy. 'Di ba? So through your experience, God is shaping you, making you wise. Through your failures, God is shaping you. So hindi lahat ng failure, kapatid, is the end of your story. The end of your transformation. Hindi. But every failure is a setup for your victory. God shapes you through your obedience. And the more you obey, Lord, di ko naiintindihan, pero sige, I will follow you. Lord, hindi ko naiintindihan ba't nangyayari to, but I will trust you. And the more you obey God, the more you obey the Lord, nakikita mo, nababago yung pagkatao mo, nababago yung pagpapakumbaba mo, natututo kang magtiwala, natututo kang, di ba, sumunod, manampalataya. And through your obedience, your faith is growing. Kaya kapatid, kahit hindi mo naiintindihan, just come, follow Jesus. Sabi nga ng preaching last Sunday, di ba, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. In all your ways, kahit bako-bako, kahit may lubak, kahit merong butas, kahit maputik, kahit madilim, in all your ways, the more you acknowledge God there, and say, God, nasan ka rito? God, where are you? What are you saying? What are you telling me? What do you want me to do, Lord? The more you acknowledge, the more nagiging tuwid ang buhay mo, kapatid. So ang transformation, ang growth natin, it doesn't happen overnight. But just continue to follow Jesus because you can be sure that through consistency, discipline, and effort, mga kapatid, you will see the fruit. You will bear fruit. Yan naman ang kanyang pangako eh, di ba? You will bear fruit. Sabi mo sa katabi mo, you will bear fruit. Allow Jesus to continually shape you and mold you. Sabi nga sa 2 Corinthians 3 verse 18, and we all with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being what? Being transformed. Yung being transformed, kapatid, hindi pa siya tapos. Ibig sabihin, continuous kang binabago. Being transformed. Patuloy kang binabago, patuloy kang hinuhulma, patuloy kang minamature, patuloy kang tinuturuan, patuloy kang ginagabayan. Sabi, to be in the same image from one degree of glory to another. So don't think na, Lord, nakapag-serve na ako how many years? Lord, ang tagal ko nang nagsisimba sa church na to. Lord, member ako nito, pero kailan ba? Kailan ang breakthrough? Kailan ba mare-restore? Lord, kailan ba mangyayari yung sinabi mo? Sabi, from one glory to another. But you cannot go from one glory to another if you don't move. If you don't follow Jesus. Kasi you will remain the same. You will remain stuck in the old life, in the old ways. But you have to trust God and let go of the things that you need to let go. Sabi Romans 12 verse 2, sinabi dito that we are being transformed, sabi, by the renewal of our mind. So the more na nagbabago ang isip natin, ang decision natin every day, the more tayong nababago. So hindi lang siya every Sunday, but practice daily. Daily surrender to the Lord. Ibig sabihin, daily surrender na, Lord, ganito ako magdesisyon, pero this time, let me change the way I think. What do you think, Lord? And the more you change your mind, the more you come to God, sabi, you will know that the will of God is good and acceptable and perfect. Kaya nga pagka sumunod ka sa Kanya, makikita mo, buti na lang, sumunod ako kay Lord. Ang ganda pala ng kalooban niya.
eto pala yung kalooban niya. You may not see it right now. You may not feel it right now, but God is working in you. Working in you, kapatid. Do not disqualify what the Lord is doing in you. So until such time na mahinog ka, kapatid, ma-e-enjoy mo ang bunga. Sabi, it's good, it's acceptable, and it's perfect. Ganap, wala ka nang hahanapin pa. But until such time, don't give up. Go through the process. Kung dinidisiplina ka ngayon ng Panginoon, go through the process. Kung pinaghihintay ka ngayon ng Panginoon, go through the process. Kung may tinatanggal ang Panginoon sa buhay mo, go through the process. It's painful. Sabi nga, the discipline of God, the correction of God is painful, but it will result to righteousness. Katuwiran. Matuwid na buhay. Gusto ba natin maayos ang buhay natin, kapatid? Then let your life go through the process of growing and forming and changing and shaping. And the last thing, sabi dito, Jesus transforms us through our surrender. Tayo ay nababago sa pamamagitan ng ating pagsuko. Because the call of Jesus, the invitation of Jesus is to come, follow me. Come, follow me. So sino po ang lalapit? Si Jesus? Hindi naman niya sinabing, wait, I'll go there. Diba? Parang naiba yung version ng Matthew 4 verse 19, no? And Jesus said to them, wait, I'll go there. Of course, aabutin tayo ng Panginoon. Pero inabot na tayo ng Diyos. Inabot na tayo ni Jesus. Diba? Ibinigay na niya ang lahat-lahat niya. So we cannot ask for more because He already given His all. Diba? Kaya yung prayer natin, more pa Lord. Sasabihin siguro ni Lord, ano pa ba? Naubos na yung dugo ko dun sa krus ng Kalbaryo. Diba? Ang sabi niya, naibigay ko na lahat, just come. Come na lang. Lumapit ka na kasi nandito na lahat. Diba? Minsan tayo kasi tinatamad eh. Lord, gusto kong mabago ang buhay ko, pero saan na ako magsisimba? Lord, may problema ako sa financial ko, pero hindi natin pinagpipray yung finances natin. We do not ask, Lord, give me wisdom so I can manage my finances. Hindi natin hinihingin tulong ng Panginoon. Pero gusto natin mabago ang buhay natin. Lord, gusto kong baguhin mo yung pamilya ko, pero di ka naman nababago. Kasi walang ibang gagamitin ng Panginoon na magdadala ng liwanag niya kung saan may kaguluhan kung hindi ang mga anak niya. Amen? So kung ang mga anak niya hindi nakakapagdala ng liwanag, hindi nila makikita ang Diyos doon. Diba? Kaya mga young people, hindi porket perfect attendance nyo every Saturday, Sunday, tas uuwi kayo, magdadabog, sisimangot sa magulang, sasagot pag pinagsabihan, kapatid, hindi nyo na nabibigyang liwanag ang lugar na yon, hindi nila nakikita si Lord. Kaya nga sabi, come to me, follow me, experience everything I have, but you have to let go. You have to come. Kasi marami pa rin tayo maaaring itinatago, itinatabi. Wag muna to Lord, hindi ko pa kaya. Kaya di ako makapag-commit sa'yo Lord kasi meron pa to, hindi ko pa kaya. When Jesus called His disciples, yung mga mangingisda na yan, alam niyo po yung response ng mga mangingisda at that time? Iniwan nila ang kanilang mga lambat. They left their nets to follow Jesus. Alam niyo po ba yung simbolo ng net na yon? Yun po yung kabuhayan nila at that time. Kasi mga mangingisda yung tinawag eh. Sabi, when they had brought their boats to land, they left everything and followed Jesus. Ibig sabihin, kapag naririnig mo ng tinatawag ka ng Diyos na lumapit sa Kanya, you just need to surrender. Pag sinabing surrender, you cannot surrender to God and reach to the hand of God if you're still holding on to something. Diba? Parang nasa pool ka eh, diba? Kahit sabihin mo, gusto ko lumangoy.
Pero hindi ka makakalangoy hanggat nakahawak ka dun sa edge. Feeling mo lumalangoy ka na pag... May ganun ba rito? Magsuswimming, tas nakakapit lang dun sa gilid. Feeling mo lumalangoy ka na. Pero hindi. Until you let go and trust, nalulutang ka at hindi ka malulunod, then hindi mo malalaman. Kapatid, ganun din tayo. We cannot experience the whole transformation because we are afraid to surrender things to God. We are afraid to let go kung ano yung mga inaalis ng Panginoon sa buhay mo. 'Di ba? Yung everything na sinabi diyan, it talks about their livelihood, it talks about their income, it talks about their identity bilang mga mangingisda, di ba? It talks about their security. Kasi yun lang yung pangkabuhayan nila. At pag iniwan nila yan, ano iuwi nila sa pamilya nila? Pero they see that Jesus has more worth than their nets. Nakita niyo, kapatid? Kasi nakita ng mga mangingisda na ang pagsunod kay Jesus ay mas mainam kesa manatili sa dating lugar na kinagawian nila. Because when Jesus calls that, "Come and follow me, I will make you." Kapatid, yung "I will make you" niya, hindi naman basta servant lang yan eh. I will make you into a true son. Anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, kapatid, 'di ba? Ang anak ng Diyos, yan talaga yung nakakatamasa ng hindi lang pagpapala kung hindi ng pabor ng Diyos Ama. So what it is that God is asking you to let go of? Jesus forms us but we must follow, and formation happens through surrender. Kapatid, you cannot say that you want change kapag ayaw mong bumitaw at sumunod sa Panginoon. Kung gusto natin umayos ang buhay natin, kung gusto natin malakaran kung saan tayo tinawag ng Panginoon, maybe it's time to let go of your old attitude, your old habit, your old addiction. Maybe yung bad company, bad friends who are influencing you, who are distracting you. Ano yun? Anong hobby yan na talagang kumakain ng oras mo para hindi ka makapagbasa ng salita ng Diyos? Ano yung kumakain ng attention mo para hindi mo maaalala ang Panginoon sa buhay mo? Whatever it is, it's time to let go, surrender, and trust that God is more than what you will leave behind. Kaya nga, He is enough eh. Yung grasya mo, Lord, yan lang ang kailangan ko sa buhay ko. Kasi kung wala ang grasya mo, naku, saan na lang kaya ako pupulutin? Pataas ng pataas yung gasolina, pataas ng pataas yung bilihin, pati yung gera sa Middle East, kahit hindi tayo taga Middle East, apektado tayo, kapatid. Ito na yung epekto nun. At sabi sa Biblia, huwag ka nang magtaka dahil lalala pa to. As the end is nearing, yung katapusan ng mundo, kapatid, ito na yun, yung mga mararanasan natin. Yes, we can pray for provision. Yes, we can pray for protection. Yes, we can pray for peace, for order. Pero yung mga kailangang maganap, kailangan yun, kapatid, para malaman ng tao na kung wala ang Diyos, wala sila. Sometimes God has to take away everything for you to understand that all you need is God in your life. God will take away a relationship for you to need that only God can love you the way He does. Kaya nga, no one compares. No one ever will compare to you, Jesus. Walang katulad ang pag-ibig ng Diyos. Walang katulad ang katapatan ng Diyos. Walang katulad ang kabutihan ng Diyos. Walang katulad ang kapatawaran ng Diyos. Walang katulad ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, kapatid, until we are ready to say, God, I will leave everything behind. Hindi ko naman po sinabing mag-quit kayo ngayon sa trabaho. Baka po magsambong kayo kay Pastor Jerry. Sabihin yung pastor po doon, sabi mag-quit kami, alisin. Hindi naman po sinabing ganun. Ibig sabihin lang,
If it's something that is taking away your attention, your love for God, maybe you have to say, God, tama bang nandito yan sa buhay ko? O baka sobra na yan, Lord? Hindi naman dapat siya masama para sa akin, pero baka sobra. So, saan ako pwedeng tumigil? Saan ako pwedeng magbawas? Saan ako pwede, Lord, na magtanggal para hindi ka mawala sa akin? Dapat ganun tayo, kapatid, when we wanna come and follow Jesus. And when we say we follow Jesus, we don't follow Jesus once a week or once a month or every other season, kasi may season talaga pagka every year na meron talagang mabigat akong season. Tapos mawawala lang ako, pero babalik din ako. Diba? Eh paano kung yun na yung last mo na season, kapatid? At wala ka sa Panginoon, nakakatakot yun. Kasi kung kailan mabigat, dapat nandun mas lalo't higit ang Panginoon sa buhay mo. Because sabi nga, we cannot change, we cannot transform ourselves, we cannot change our lives without God. Only God has good desires for us. Only God has good desires for your marriage. Only God has good desires for your family. Only God has good desires for your children. Only God has good desires for your future. Only God has good desires for your health. Diba? Higit ang kalooban ng Diyos na maganda kaysa sa atin. Kaya nga kapatid, when we wanna respond and say, Lord, I will follow you, remember, it will take courage to surrender everything to God. Huwag na kayong magtira, kapatid. Kasi para maging ganap yung transformation na yan sa buhay mo o sa area ng life mo, you have to let go and give it to God. Trust God with your future. Today, God is still saying, I will make you. I will make you. Sabihin mo sa sarili mo, God will make me. Jesus is not calling you to believe in Him. Hindi lang basta maniwala ka lang sa Kanya na may Diyos, maniwala ka lang na, okay, makapangyarihan siya. Hindi Kanya tinawag para lang basta maniwala. Tinawag Kanya para hulmahin Kanya, sumunod ka at hulmahin Kanya. Pormahin Kanya. Para maging maayos ka, maging maayos ang lahat sa buhay mo, kapatid. At malakaran mo kung saan ka gustong lumakad ng Panginoon sa tuwid na daan. The question is not, can God change me? Hindi yun ang tanong kung kaya ka bang baguhin ng Diyos. Kung kaya bang baguhin ng Diyos ang buhay ko. Hindi yun yung tanong, kapatid. Ang tanong ngayong umaga, will I let God change me? Hahayaan ko bang baguhin ako ng Diyos? Hahayaan ko bang baguhin ng Diyos ang buhay ko? Yan ang tanong, kapatid. Because God's promise is that He will make you and me. It's a commitment. It's intentional. We only need your response. Response, kapatid. Before you experience everything else, the first thing is, lumapit ka muna sa Panginoon. Kasi until such time na lumapit ka, hindi talaga magiging ganap ang pagbabago na hinihiling mo sa Panginoon. I hope you received that today. I know it's a short sermon this morning, but it is something that I know that as a church, we need to continue to be made by God. Hindi porket naka-achieve na tayo ng another satellite in the Philippines, Lord, tapos na kami, hindi. But God is also, kumbaga, from one glory to another. May next glory pa, kapatid. May another level higher pa. Who knows, baka hindi lang sa Philippines. Diba? But Asia, tayo ang kapitbahay ng Asia. Mas malapit po ang Pilipinas kaysa sa Canada. Kaya pag nagkaroon ng mga gawain sa Asia, hindi lang Canada ang uunahing tawagin, ang mga nasa Pilipinas. But ang tanong, yung mga nanonood dyan, no? Ang tanong, kapatid, handa ba tayong magpabago sa Panginoon? Handa ba tayong sumunod sa Kanya? That's my desire and prayer for Champion Life Center, Manila. Yes, we are already been made
but God can make us even more. Until makita si Kristo sa atin, until marinig si Kristo sa atin, until maganap lahat ng kalooban ng Diyos sa buhay natin, kapatid, hindi tayo hihinto na magsamba, hindi tayo hihintong umawit, hindi tayo hihintong maglingkod, hindi tayo hihintong sumunod, hindi tayo hihintong maging tapat, hindi tayo hihintong maging mabuti sa Kanya at sa Kanyang simbahan, hindi tayo hihintong magtiwala at manampalataya sa Kanya. And we need sons and daughters who will continue to carry the image of Jesus here on earth. Tanong mo yung katabi mo, ready ka na ba? This is our next step. Nakikita nyo kapatid, itong mga upuan na nabakante ng ating mga katropa at kapamilya. Ngayon kasi meron na rin silang sariling lugar na kailangan punuin. So ngayon kapatid, nakikita natin, marami tayong pupunuing bagong upuan. So don't look for what is already gone. That's already in the past. Look for the new ones. Kasi sabi, God can create something new. So wag na natin, okay na to Lord, pagod na ako. Hindi kapatid. If God, you can replace this with something new, I wanna be part. But Lord, make me first. Make me first, transform me first, change me first, change mo muna ako, Lord, yung katamaran ko, baguhin mo muna, Lord, para makasunod ako. Lord, yung katapatan ko, kung tapat na ako this year, mas maging tapat pa ako, all the more this coming years. Mas pa, Lord, mas. Kaya kapatid, yan lang ang tanging panalangin ng isang Kristiyano na hinahangad ko para sa ating simbahan. Mas. Not because our effort is in vain, na hindi sapat ang lahat ng ating sinakripisyo at ginawa para sa Panginoon, hindi. But I believe we have a greater God, and God can do greater things pa. God is not always done with the past. God is the God of the future, and God is always turning things into something beautiful. So we can expect na ngayon kapatid, God will not fail us. He will do it again. Kaya ulit gawin ng Panginoon ang ginawa niya sa atin at higit pa. Kailangan lang kapatid maging handa tayo. At paano tayo magiging handa? Continue to align your life in the Lord. Align your heart, your will. Let your will be done, not my will, God. Because Lord, I want to see more of what you can do in me and through me. Huwag kayong mapagod kapatid. Kasi sabi, in due time, we will bear much fruit. Isa pa lang na bunga to. Ang promise ng Panginoon is much. So kung hindi pa much yung nakikita sa buhay ninyo kapatid, God is not done yet. He's not finished yet. He's not finished with your life. He's not finished yet with your calling. He's not finished yet. Because sabi sa Philippians 1 verse 6, He who calls you is faithful, and He will finish what He has started. The one who started the good work in you will finish it. So don't give up now on your faith. Don't give up on your love for the Lord. Be more passionate this year. Be more passionate to follow Jesus in your life. Be more passionate to pray to God. Be more passionate to read the Word. And say, Lord, let your Word guide me. Because your Word is a lamp unto my feet and a light unto my path. I want to see that, Lord, may liwanag. Dahil ginagamit ko yung salita mong maging gabay ko. Kapatid, let it be this year that, Lord, let me be more passionate for your ministry. Let me be more passionate for your kingdom, God. Let me be more. Let me. Make me, Lord. Make me. Make me. And kapatid, balikan natin ulit next year. Baka iba na yung mga kasama natin ulit dito, no? Meron na tayong CLC Iloilo.
Di malabo. Meron na tayong CLC Japan. Sino kayang padadala sa Japan? Sinong mga magsisimula sa Japan, kapatid? But we need sons and daughters. We need true sons in the house. Nakamukhang kamukha ni Jesus. So that in every way, mapahayag natin ang ating Diyos Ama. Makita ang Diyos Ama sa buhay natin. Kasi nababago tayo eh. From one glory to another. So it's not done. Sabi mo sa kapatid mo, katabi mo, continue, kapatid. Tuloy lang tayo. I'm excited for what God is going to do in your life. Yun muna, in your life. And the more the Lord prospers you, the more the Lord will use you to bless others. Amen?